epistle ni Apostle John. At itong chapter 5 ang isa sa debatable chapter sa Bible. Marami po kasing verses dito na hindi united ang interpretasyon ng mga theologians and scholars. Pero hindi po ibig sabihin nun na may mali sa Bible. Kapag hindi po natin maunawaan ang isang passage, wala po sa salita ng Diyos ang mali, kundi nasa atin ang kakulangan dahil limited lang po ang ating nalalaman. Tandaan po natin na nasa 2,000 years ang gap mula sa atin at sa mga nakasulat sa New Testament. Kaya napakahalaga na balikan po natin ang historical background nito para magkaroon po tayo ng idea kung ano ba ang gustong i-address ng author dito. Sa chapter 4, binilinan ni Apostle John ng mga believers to test the spirits kung ito ba ay galing sa Diyos dahil may mga deceiving spirits ang mga false teachers or preachers. At malalaman mo na deceiving spirit ang mayroon ng isang teacher kung ang itinuturo nito ay taliwas sa sinasabi ng Bible, lalo na kung dinideny nito ang pagiging God in human flesh ni Jesus Christ. Sa time na isinulat ni Apostle John ang epistle na ito, nagsisimula na pong kumalat ang Gnosticism. Ang Gnostic teachings, ang most dangerous heresy na na-encounter po ng early church. Naniniwala ang mga Gnostic sa dualism regarding sa spirit and matter. Para po sa kanila, ang matter ay evil at ang spirit ay good. Kaya hindi po sila naniniwala na ang divine God ay magdudwell sa human flesh. Kaya hindi po sila naniniwala na si Jesus Christ ay God incarnate. Naniniwala din po sila na mayroong special knowledge or elevated knowledge na tinatawag nilang higher truth, na sila lamang ang nakaka-attain nito. The term Gnostic originates from the Greek word gnosis, meaning knowledge. Kaya ang tingin ng mga Gnostic sa kanilang mga sarili ay mga privileged class at naiiba sa ibang tao dahil para sa kanila, meron silang higher, deeper knowledge of divine truth na wala sa iba. In other words, it was salvation based on special knowledge rather than gospel, which is salvation based on grace through faith in our Lord Jesus Christ. Para sa kanila, salvation consists in awakening ourselves to this knowledge, to this special revelation. Kaya yung mga spiritual men lamang daw ang nakadestined for salvation, which is contradicting sa sinasabi po ng Bible na ang salvation ay hindi makukuha sa pagkakaroon ng special knowledge, but faith in the finished work of our Lord and Savior Jesus Christ. Ephesians 2 verses 8 to 9. Napakalayo po sa sinasabi ng Bible, yung mga itinuturo nila. Pero dahil yung turo nila ay hinahaluan ng katotohanan, katulad ng ginawa po ni Satan kay Eve sa Garden of Eden, kaya naman may mga mananampalataya na na-shake sa kanilang paniniwala. Nagkaroon sila ng doubt sa kanilang salvation. At yung iba naman na hindi talaga believer ay natangay na nila sa katuruang ito, kaya ang ilan sa kanila ay wala na sa church. Kaya ang sabi ni Apostle John sa 1 John 2:19, they went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belong to us. So marami pa po itong maling katuruan na ikinakalat nila dito, okay? Pero hindi ko na po inilagay lahat dito. Sa modern time, ang equivalent po nito ay yung New Age movement or yung New Age spirituality. At pinagkakakitaan po pala ito ng kampo ng kalaban dahil may bayad po pala ito. So mag-i-enroll ka dito para ma-achieve mo yung higher spirituality na sinasabi nila. So base sa ating pong napag-aralan last Bible study, napasukan ng mga false preachers sa mga iglesyang sinusulatan ni Apostle John dito. Nagtuturo po sila ng maling katuruan patungkol kay Jesus Christ. So ang isang dahilan kung bakit isinulat ni Apostle John ang letter na ito ay para patatagin ang pananampalataya ng mga believers dito na na-shake dala ng maling turo ng mga false teachers. Gusto niyang i-encourage sa mga faithful believers dito para magpatuloy sila sa kanilang pananampalataya kay Jesus in the midst of external pressures na dala ng mga false teachers and internal doubts patungkol sa kanilang salvation. John wants them to hold on to the truth about Christ na narinig nila mula pa sa simula, na sinabi niya sa 1 John 2:24. Pakaingatan nyo sa inyong puso ang narinig nyo sa simula pa. Kung gagawin nyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Gusto niyang i-reassure sila about the truth of the gospel of Jesus Christ. At kapag nagkaroon po sila ng assurance sa kanilang salvation, mawawala ang fear nila patungkol sa paparating na judgment at magkakaroon sila ng complete or full joy.
Dahil ang mga taong may assurance sa kanilang salvation, ang sila lamang pong nakaka-experience ng complete joy. So sa pamamagitan po ng letter na ito ni Apostle John sa mga mananampalataya, may evaluate nila ngayon ng kanilang spiritual standing, kung sila ba ay totoong saved at totoong possessor ng eternal life or hindi. Ganun din, makakatulong ang sulat na ito para ma-distinguish ng mga believers dito ang genuine sa false teachings. So simulan na po natin yung ating pag-aaral sa 1 John 5 verses 1 to 13 pa lang po tayo ngayon. Sabi po dito, everyone who believes that Jesus is the Christ has become a child of God. And everyone who loves the Father loves his children too. We know we love God's children if we love God and obey his commandments. Loving God means keeping his commandments. And his commandments are not burdensome. The word Christ is the Greek word for Messiah. The Hebrew word for Mashiach, which means the anointed one, God's anointed or God chosen one to save his people from sin. So in other words, the Savior of the world. So ang gustong sabihin ni Apostle John dito, kung naniniwala ka na si Jesus Christ ang iyong Savior, naniniwala ka sa ginawa niyang pagbabayad ng iyong kasalanan sa cross, then you were born of God or born again ka na. Dahil yung word na believes dito, hindi lang ito head knowledge or intellectual na paniniwala. Dahil kahit ang mga demons ay naniniwala din na si Jesus ay Christ, pero hindi sila saved. So believes here is putting one's faith in the finished work of Jesus on a cross and trusting him to be your Savior. Yung mga na-born again, naniniwala sila about the truth concerning Christ, na siya ang Savior ng mundo at siya ay anak ng Diyos. At yung mga taong dinideny ang pagiging Christ or Savior ni Jesus, sila yung sinasabi ni John sa chapter 2 na Antichrist. Sabi niya po dito sa 1 John 2:22, sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinapaniwalaan ang Ama at ang Anak. So malinaw na kung hindi ka naniniwala kay Kristo sa claim niya bilang Messiah or tagapagligtas ng mundo, ibig sabihin hindi ka rin naniniwala sa Diyos Ama. Makikita natin dito ang katotohanan that apart from Jesus Christ, walang makakalapit sa Diyos Ama. So magiging adopted child lang po tayo ng Diyos kung tinanggap po natin si Jesus Christ sa buhay natin bilang Lord and Savior. And everyone who loves the Father loves his children too. So ang tinutukoy po niya dito ay ang mga totoong Kristiyano na katulad po nating na born again. Ang point ni Apostle John dito, kung sumasampalataya ka kay Jesus Christ bilang yung tagapagligtas, ang evidence na ito ay totoo ay magkakaroon ka ng love kay God the Father. At yung love mo na iyon kay God the Father ay makikita sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa kapwa mo, particularly sa kapwa mo Kristiyano. In other words, the new birth creates in us a love for one another na hindi common sa mga unbelievers. Maraming ibinigay na test si Apostle John kung paano mo madidistinguish ang totoong follower ni Christ at ang totoong anak na, kumbaga yung totoong anak ng Diyos sa anak ng dyablo. At isa na po doon ay ang love natin sa ating kapwa mananampalataya. Example, dito po sa 1 John 3:10. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang pag-ibig sa ating kapwa Kristiyano ang nagsiset apart sa atin sa mga anak ni Satan. At ito din ang isa pong evidence na tayo ay totoong disciple ni Christ. Kaya ang sabi dito sa John 13 verses 34 to 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So the new birth brings people not only into a faith relationship with God, but also into a love relationship with Him and His children. Si Christ po ang common ground ng mga Christians. Si Christ ang nag-unite po sa atin. Kaya there is neither Jew nor Gentile,
There's neither slave nor free, there's neither male nor female, for we are all one in Christ Jesus. Ibig sabihin, kung totoo po tayong Kristiyano, ipaparanas mo ang pag-ibig sa iyong kapwa Kristiyano. As in sa lahat ng Christians, whether kasama mo man yan sa church or hindi, kaparehas mo man yan ng financial or social status or hindi, magkaiba man kayo ng educational attainment, magkaiba man ang inyong lahi or upbringing, ang tunay na Kristiyano, ipinaparamdam niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang kapwa Kristiyano. Tayo po ay nagsisilbing vessel of God's love sa kapwa natin mananampalataya. Kung tayong mga magulang, ayaw po nating makita na nag-aaway ang ating mga anak, lalong ayaw ni God na makita na hindi magkakasundo ang kanyang mga anak. And in verse 2, we know we love God's children if we love God and obey His commandments. Genuine saving faith produces love, which result in obedience. Kaya sabi po ni Jesus sa John 8:31, then Jesus said to the Jews who had believed Him, if you continue in my word, you really are my disciples. Hindi mo pwedeng sabihin you believe in Jesus, pero hindi ka naman nag-o-obey sa mga utos niya. One way para mapakita mo na mahal mo ang Diyos is by obeying His commandments, especially yung commandment to love one another na sinasabi niya sa 1 John 4 verses 20 to 21. Ang sabi po niya dito, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napuput naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang mga kapatid. So mga Christian brothers and sisters po ang tinutukoy dito, okay? So hindi mo pwedeng i-claim na mahal mo ang Diyos kung hindi mo naman iniibig ang kanyang mga anak. At hindi mo rin masasabing totoong mahal mo ang kanyang mga anak kung hindi mo totoong iniibig ang Diyos. Parang two sides of coin po ang mga ito na hindi pwedeng i-separate. At yung love na tinutukoy po ni John dito ay hindi lang basta emotion or sentimentality. Ito po yung highest form of love. Ito yung biblical love na agape. Ito yung sacrificial love. Because you love God, you desire to honor, please, and obey Him by sacrificially meeting the needs of His people. And loving God means keeping His commandments. Tulad ng sinabi ni Jesus sa John 14:15, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Kung totoong mahal natin ang Diyos, mag-o-obey po tayo sa mga commands niya. And His commandments are not burdensome. So bakit hindi po sila burdensome? Hindi sila burdensome dahil ginagawa natin sila out of love. Dahil mahal natin ang Diyos. Hindi sila inimpose sa atin, kundi kusa natin silang ginagawa. Parang yung ginawa po ni Jacob na 7 years na pagsiserve kay Laban para mapangasawa niya si Rachel. Dahil ginawa niya ang pagsiserve kay Laban dahil sa laki ng pag-ibig niya kay Rachel, kaya yung 7 years ay para lang daw few days sa kanya. Basahin po natin. Sabi dito sa Genesis 29, verses 18 and 20. Nabighani si Jacob kay Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel. 7 taong naglingkod si Jacob upang mapangasawa si Raquel, ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Nakita po nyo ang nagagawa ng love sa isang tao? Ganon din kung mahal natin ang Diyos. Hindi magiging burdensome sa atin ang mga utos niya dahil mahal natin siya. An old proverb says, love feels no loads. At hindi po sila magiging burdensome kung binago na ng Diyos ang puso natin. Dahil kapag binago na ng Diyos ang puso natin, magkakaroon po tayo ngayon ng bagong desire. Ngayong nasa atin ng Holy Spirit ni God. Dahil noong na-born again po tayo, binigyan tayo ng bagong puso ng Diyos. As part of the new covenant, the law of God has been written on our hearts. At ito po ay mababasa sa Jeremiah 31:33 at ganoon din sa Ezekiel 36 verses 26 to 27. So sabi po dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway niyong puso ay gagawin kong pusong masunurin.
Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod niyong mabuti ang aking mga utos. Kapag binago na ng Diyos ang puso mo, magkakaroon ka ng desire to honor, please, obey, and adore God in your life. At dahil nasa puso natin ang kanyang law, kaya hindi po sila burdensome sa atin. Dahil kung ano ang nasa puso mo, iyon ang lalabas sa action mo. Kung burdensome ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, maaaring nagre-rely ka pa sa sarili mong kakayahan at hindi sa tulong ng banal na espiritu na nasa iyo. Hindi mo magagawang sumunod sa mga ito without the help of the Holy Spirit. Hindi ko po sinasabi na madali dahil nasa flesh pa tayo, okay? Kaya from time to time, meron pong struggle. Dahil minsan lumalaban po yung ating flesh sa gusto ng ating spirit. Pero hindi po imposibleng magawa natin dahil sa tulong ng Holy Spirit na nasa atin. Ang mga commands ni God ay hindi po sila parang work na napipilitan kang gawin. Dahil binago na ng Diyos ang puso mo, kaya nagkaroon ka ngayon ng love sa mga commands ni God. Tulad po ng sabi ng psalmist sa Psalm 119, verses 14, 16, 24, and 97. Sabi po niya, nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Napakaganda po ng sinabi ng psalmist, di ba? Nagagalak daw siya sa kautusan ng Diyos dahil mabuti ang mga ito para sa kanya. At ganun din po para sa atin. Sa ating pag-aaral ng Bible, makikita natin na ang mga commands ni God ay makakabuti sila para sa atin. Para po silang manufacturer's handbook sa ating buhay. Since si God po ang lumikha sa atin, kaya mas alam niya kung ano ang makakabuti para sa mga tao niya. Kaya kung susunod lang po tayo sa mga utos ng Diyos, hindi po tayo mapapahamak. Hindi niya ibinigay ang mga ito para pahirapan po tayo, kundi para mapabuti tayo. Kung kilala po natin ang Diyos na sinasamba natin, magtitiwala po tayo sa Kanya at susunod sa mga ipinapagawa niya. Isa pa, kaya nasabi po ni John na hindi burdensome ang mga utos ng Diyos ay dahil kung ikukumpara po natin sila sa mga man-made religious rules, especially sa time ni John, ay talaga namang light ang mga utos ni Christ. Si Jesus mismo ang nagsabi na kahit ang mga religious leaders ay hindi magawang sumunod sa mga kautusang ipinapataw ng mga ito sa mga tao. Sabi po dito sa Matthew 23:4, ipinapatupad nila sa inyo ang mahihirap nilang kautusan, pero sila mismo ay hindi sumusunod sa mga ito. Kaya ang sabi ni Jesus sa mga Hudyo, at ganun na din po sa mga tao ngayon na nahihirapan sa pagsunod sa katakot-takot na religious regulations, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Instead, magpakahirap sa pagsunod sa mga rules and regulation na ibinigay ng mga religious leaders na hindi naman nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus, come to me, at kayo ay magkakaroon ng kapahingahan. Magkakaroon sila ng kapahingahan sa paggawa ng works righteousness para sa kanilang salvation. Wala ka nang kailangan gawin para sa iyong salvation. Just rest in the finished work of Christ on the cross. So habang tayo po ay nabubuhay, ang hangad ng Diyos ay ang mag-obey tayo sa mga utos niya. Continuous obedience, pero hindi po perfection, okay? Dahil hindi po natin magagawang masunod lahat ito. Kaya nga ang sabi ni John sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So then we can once again walk in obedience to His words. Dahil alam po niya na hindi tayo perfect, hindi natin mape-perfect ang mga ito, kaya sinabihan niya po tayo na kung tayo ay magkasala, i-confess natin ito sa Panginoon. And next, sabi po niya, for every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith.
And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Defeats sa ibang translations is overcomes. Ang sinasabi ni Apostle John dito, hindi ka mahahatak ng mundo. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, kung na kay Jesus Christ ka. Di ba ang sabi ni Apostle John sa verse 3 na if you love God, you will obey His commandments? Dahil ang mga utos ng Diyos ang maglalayo sa iyo sa mundo. Ito ang maglalayo sa iyo sa kasalanan. Then, we can defeat this evil world. Pero hindi po dahil sa ating sariling kakayahan, okay? We achieve this victory through our faith. If you put your trust to the Son of God, the second person of the Trinity, na bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nabuhay na banal, namatay sa cross para sa ating mga kasalanan at sa ikatlong araw ay muling nabuhay bilang patunay na siya ay walang kasalanan at tinatanggap ng Diyos ang pagbabayad na kanyang ginawa para sa ating mga kasalanan. Kung sumasampalataya ka kay Christ as your Lord and Savior, then you can win this battle against the world. Because only those who believe that Jesus is the Son of God can win this battle against this evil world. Bakit? Because Jesus Christ overcomes the world for us. John 16:33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Kaya po tinatawag sa Bible na overcomers ang mga born again. And in verses 6-8, this is the one who came by water and blood, Jesus Christ, not with the water only, but with the water and with the blood. It is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testifies, the Spirit and the water and the blood, and the three are in agreement. Dito gustong patunayan ni John na si Jesus Christ ay God. Taliwas ay tinuturo po ng mga false teachers na siya ay tao lamang. Kaya sinasabi niya dito, the one who came by water and blood, Jesus Christ. The one, his hotus in Greek, which points ahead to Jesus Christ, and this word emphasizes the uniqueness of Christ. Totoo naman pong unique talaga si Jesus Christ dahil siya lang ang nabuhay at nag-exist sa buong mundo na 100% God and 100% man. Wala na pong iba. Nag-iisa lang po siya. So nagwi-witness po dito si God the Father sa pagiging Diyos ng kanyang anak na si Jesus Christ. Jesus is the one who came and the only one. Wala na pong iba. So parang sinasabi ni John dito, forget the rest na nagkiklaim na sila ang sugo ng Diyos or sila ang totoong anak ng Diyos. Forget those charlatans. Jesus is the one. This unique person, the second person of the Trinity, came. Pinapakita nito na bago pa nagkatawang tao si Jesus, nag-e-exist na siya. Dahil ang tinutukoy niya dito ang pagdating ni Jesus sa mundo, hindi po ang kanyang kapanganakan. Kaya ang ginamit na word dito ni John ay came at hindi born by water and blood. Dumating siya, bumaba po siya mula sa langit, okay? Ito po yung incarnation. Ito ang sinasabi sa John 1 verses 1, 2, and 14. Ang sabi po dito, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin kalwalati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandaang loob at ng katotohanan. So sino po ang tinutukoy dyan? Walang iba kundi ang God-man na si Jesus Christ. And in John 16:28, Jesus declared, yes, I came from the Father into the world, and now I will leave the world and return to the Father.
So Jesus Christ's existence did not begin when he was born. He had been existing from all eternity. To put it another way, Jesus Christ is not only 100% man, but also 100% God. Itong katotohanan na ito ang dinideny ng halos lahat ng religion. Tanggap nila na si Jesus ay tao, na siya ay prophet, a good moral teacher, a savior, but not the God in human flesh. Ang incarnation ni Jesus Christ ang foundation ng Christian faith. At itong incarnation or pagkakatawang tao ni Jesus Christ at ang kanyang pagiging Diyos ay papatotohanan ni John. At ang gagawin niyang witness dito ay si God the Father. Gagamitin niya ang water, blood, and spirit bilang pang-witness ni God sa persona ni Christ. Ang sabi ni John, Jesus came not with the water only, but with the water and with the blood. So, isa po ito sa most debatable verses sa Bible. So, tignan po natin ang iba't ibang views nila patungkol dito. Una, yung iba, kinoconnect nila ang phrase na water and blood noong nasa cross si Jesus Christ at sinaksak siya sa may tagiliran ng isang sundalo sa pamamagitan ng sibat. At lumabas doon ang dugo at tubig. Pero malabo po na ito ang nasa isip ni John dito dahil paano magiging witness itong pangyayaring ito sa pagiging Diyos ni Jesus Christ? Paano mapapatunayan ng pangyayaring ito na si Jesus Christ ay God? Ang paglabas po ng dugo at tubig nung saksakin siya sa may tagiliran ay nangangahulugan lamang na siya ay patay na due to ruptured heart. Literally, broken heart or shattered heart. At patunay iyon na siya ay totoong tao. Pero paano mo mapapatunayan ang pagiging Diyos niya doon? Hindi, di po ba? Hindi po siya connected. Kaya malabo na iyon ang nasa isip ni John dito. Pangalawang view, napapatungkol daw ito sa dalawang ordinances na iniwan ni Jesus Christ sa mga followers niya, ang water baptism and the Lord's Supper. Pero malabo din po na itong dalawang ordinances na iniwan ni Jesus Christ ang tinutukoy ni John dito. Dahil ang dalawang ordinances na ito, the baptism and the Lord's Supper, are the charged witness to Christ. Yung water baptism ay pagwi-witness po natin sa ibang tao patungkol sa ginawa ni Jesus Christ. At yung Lord's Supper naman po is to remember what Jesus did on the cross for our sins. Kaya malabo din po na itong dalawang ordinances na ito ang nasa isip ni John. Meron din po na nagsasabi na napapatungkol daw ito sa physical birth ni Jesus, as in yung kanyang literal na kapanganakan. Pero malabo din po ito dahil ang physical birth ay pagwi-witness din sa kanyang pagiging tao at hindi sa kanyang pagiging Diyos. And lastly, ang sabi nila, ang water dito ay tumutukoy sa water baptism ni Christ at iyong dugo naman ay tumutukoy sa kanyang kamatayan where His blood shed on the cross. Dahil sa dalawang events na ito, sa kanyang water baptism at sa kanyang kamatayan sa cross, the Father testified concerning His Son. At sa water baptism din ni Christ, nagsimula ang kanyang earthly ministry at ang pinaka-climax ng kanyang earthly ministry ay sa cross kung saan dumanak ang kanyang dugo. Kaya sa New Living Translation, water baptism and death ang nakalagay po dito sa verse na inaaral natin. Sabi po dito, and Jesus Christ was revealed as God's Son by His baptism in water and by shedding His blood on the cross. Para po sa akin, ang last view, ang masangkop sa context ng inaaral natin. So, na-establish na po natin na ang water dito ay ang water baptism ni Christ at ang blood ay ang kanyang kamatayan sa cross. Pero bago po natin i-expound ito, okay, para mas maunawaan natin, gusto ko munang ipakita sa inyo kung bakit binigyang diin ni John ang blood. Ang sabi niya, not with the water only, but with the water and with the blood. Napakahalaga po na binigyang diin ni John dito na si Jesus Christ ay na-revealed as God's Son not by water only, but by water and blood. May reason ang pagbibigay niya ng diin dito. Dahil gusto niyang i-address ang mga false teachers na ipinagkakalat na nag-testify lang daw si God the Father kay Jesus sa kanyang water baptism.
at hindi sa kanyang kamatayan sa cross. So ganito po ang itinuturo ng mga false teachers sa time ni John. And even today, ang sabi nila, yung spirito daw ng Christ or ng Messiah ay bumaba sa human Jesus sa kanyang water baptism. Kaya daw naging the anointed one of God si Jesus Christ. So ang tinuturo nila is that Jesus has the Christ Spirit, not that Jesus is the Christ. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na si Jesus ang Messiah or Christ, kundi pumasok lang sa kanya ang Espiritu ng Messiah. And under the control of the Christ Spirit, kaya daw nakakapagturo ng mga ethical teachings si Jesus Christ during His ministry. Pero bago daw ipako sa cross si Jesus, umalis na ang Espiritu ng Messiah sa kanya, kaya namatay daw si Jesus na ordinary man lang at hindi God man, whose sacrificial death atoned for the sins of all who would believe in Him. Mali po ang katuruan na ito, okay? Ito po ay satanic. Kung hindi God si Jesus Christ noong siya ay namatay sa cross, He cannot reconcile us to God. Dahil hindi sapat ang kamatayan ng isang ordinary man lang bilang kabayaran sa kasalanan natin. Kung tao lang siya at hindi God man, hindi siya pwedeng maging savior ng mundo. Dahil eternal ang punishment ng bawat kasalanan na nagagawa po natin. Kaya kailangan eternal din ang kabayaran nito at si Jesus Christ lang ang eternal being na nagkatawang tao na pwedeng magbayad ng ating kasalanan. At kung hindi siya Diyos, hindi niya matatalo ang sin and death para sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Kaya mahalaga ang pagiging God-man ni Jesus Christ sa Kanyang pagkamatay sa cross. Ngayon, tignan po natin ang pag-witness ni God through water, blood, and spirit sa pagiging Diyos ni Jesus Christ na siyang ginamit ni John na pang-refute sa mga nagpapakalat ng maling katuruan patungkol sa pagiging Diyos ni Jesus. So dito muna po tayo sa water. At the beginning of Christ's earthly ministry, the Father gave testimony to Him at the water when He was baptized. Sabi po dito sa Matthew, and when Jesus was baptized, immediately He went up from the water, and behold, the heavens were opened to Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on Him. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Yung physical manifestation po ng Holy Spirit dito ay testimony ni God the Father para sa kanyang anak, especially para kay John the Baptist para malaman nito na dumating na ang Mesayang ipinangako ng Diyos sa mga tao niya. Dahil iyon po ang sinabi ni God kay John. Sabi dito, hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin, kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, ang pagbaba ng Holy Spirit kay Jesus sa kanyang water baptism ay confirmation na siya ang isinugo ng Diyos bilang Messiah at ine-empower niya ito sa kanyang earthly ministry sa pamamagitan ng Holy Spirit. Tandaan po natin ito mga kapatid. Noong nagkatawang tao si Christ, sinet aside niya ang kanyang divine power at fully dependent siya sa Diyos Ama. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na siya Diyos. Sinet aside lang po niya ang divine power niya para fully mag-submit sa will ng kanyang Ama. Pero siya po ay nanatiling 100% God in human flesh. So ito po ang dahilan kung bakit yung last view kanina ang pinapaniwalaan ko. Dahil nag-testify si God dito sa pagiging anak ng Diyos ni Jesus Christ. Although ang baptism na ito ay para po sa mga sinners, ginawa ito ni Christ to be identified with sinners and to fulfill all righteousness. Sabi po dito sa Matthew 3 verses 13 to 15, then Jesus came from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him. John would have prevented him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? But Jesus answered him,
Let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he consented. Sinunod ni Christ ang lahat ng utos ni God para po sa atin. Dahil hindi natin kayang masunod ang lahat ng ito. Ginawa po ni Christ ang hindi natin kayang gawin. Kaya nga hindi na natin kailangan pagtrabawin pa ang ating salvation. Dahil ginawa na po ito ni Christ. Ang kailangan lang natin gawin ay ang sumampalataya sa kanyang ginawa. So kung nag-testify po si God the Father sa water baptism ng kanyang anak, kung saan nagsimula ang earthly ministry ni Jesus, nag-testify din po si God the Father sa kamatayan ng kanyang anak or through His blood. So ito pong death ni Jesus Christ ang second divine testimony na ginamit ni John para patunayan na si Jesus ay ang Christ. This was the end of Jesus' earthly ministry, and his death also defined his ministry. Kung sa water baptism na identified siya sa mga sinners, ganun din po sa cross dahil dinala niya ang punishment na dapat sana ay para po sa atin. Itong dalawang events na ito, ang kabuuan po ng kanyang redemptive ministry. And God gave testimony sa dalawang events na ito sa buhay ni Christ, at his baptism and also at his death. Marami pong pangyayari sa cross na makikita ang presensya ng Diyos. Tignan po natin. Matthew 27 verses 45 to 46 and 50 to 51. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lima sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Tanghaling tapat po ito mga kapatid, kung saan dapat tirik na tirik ang araw. Pero nagdilim ang buong paligid. Mula 12 to 3 p.m. kung kailan dala-dala ni Christ sa cross ang kasalanan ng mundo. This is a divine miracle. This is God's work at alam ni Jesus Christ yon. Dahil nung mag-aalas 3 na kung saan madilim pa din, He cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lima sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Darkness was an indication na tinalikuran ni God ang kanyang anak noong dala-dala nito ang kasalanan ng mundo. Alam naman po natin na holy si God at hindi siya pwedeng makipag-fellowship sa isang sinner. Sa time na dala-dala ni Christ ang kasalanan ng mundo, ang nakikita po sa kanya ng Diyos ay ang kasalanan natin at hindi ang kanyang anak. Kaya kailangan niyang talikuran ito. At nakalagay po sa Bible na namatay si Jesus during the Feast of Passover. And the Feast of Passover always happened at the time of full moon. Kaya imposible po na magkaroon ng eclipse dahil hindi po nagkakaroon ng eclipse kapag full moon. At isa pa, bihira po magkaroon ng eclipse at kung mangyari man, hindi po ito tatagal ng 3 oras. Kaya itong darkness na ito is a sign of God's punishment tulad ng ginawa niya sa Egypt nung ayaw sumunod ni Pharaoh sa kanyang ipinapagawa. Kaya nung nagdilim ang paligid habang nasa cross si Jesus, He was suffering the punishment for our sins. At testimony po yun ni God to His Son as a sin bearer. At sa verse 51, nung malagutan ng hininga si Jesus Christ, nahati ang kortina sa templo kung saan nagsisilbing division sa may holy place at Holy of Holies. Ayon sa isang ancient historian na si Josephus, yung kortina na napunit sa may Holy of Holies ay nasa 4 inches ang kapal at pinapalitan po nila ito every year. Kaya malabo na ito ay basta mapunit lang. Ang pagkakahati ng kortina sa may Holy of Holies mula taas pababa nung mamatay si Jesus Christ ay patunay na tinanggap ng Diyos Ama ang pagbabayad ni Christ sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon may direct access na po tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ginawa ni Christ sa cross. Yan po yung sinasabi sa Hebrews 10 verses 19 to 20. Ang sabi po dito,
Kaya nga mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. So ito po ang Holy of Holies sa may tabernacle or temple, okay? Kung saan nagre-reside ang presence ni God at inilalarawan po dito na may access na tayo sa langit kung saan nagre-reside si God. Kaya ang sabi ng writer ng Hebrews, at ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Hindi lang po yun. Sa verses 52 to 53, nabuksan ng mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at dooy marami ang nakakita sa kanila. Ang pagkabuhay po ng mga saints na ito ay isa ding patunay na muling mabubuhay ang mga taong sumasampalataya kay Kristo. Patikim lang po ito kung ano ang mangyayari sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. At dahil sa mga pangyayaring ito that surrounds the death of Christ, kahit ang mga sundalong nandoon na kasamang nagpahirap kay Jesus ay naniwala na si Jesus ay God. Sabi po dito sa Matthew 27:54, ang kapitan at ang kanyang mga sundalo na nagbabantay kay Jesus ay nasindak ng mayanigang lupa at nang makita ang mga pangyayari, sinabi nila, totoo ngang siya ang anak ng Diyos. Bukod dito sa mga pangyayaring ito, maraming propesiya na ibinigay si God sa Old Testament ang na-fulfilled sa kamatayan ni Christ. Magbibigay lang po ako ng ilan, okay? Dahil napakarami po nito. Baka hindi po tayo matapos. So, ito po yung some of the prophecies fulfilled on the crucifixion day. Number 1, Isaiah prophesied that Jesus Christ would be sacrificed as the Passover Lamb of God. So, na-prophesy po yan sa Isaiah 53:7 at na-fulfilled po yan sa John 19:31, 1 Corinthians 5:7, and 1 Peter 1 verses 18 to 20. And then Jesus Christ would be forsaken by His disciples as prophesied by Zechariah. So nasa Zechariah 13:7 po yan. At yung fulfillment niya ay nasa Mark 14:50. Ito po yung time na dinadakip si Jesus Christ at natakot po yung kanyang mga disciple at iniwan po siya. And Isaiah also prophesied the scourging and mocking that He would suffer. Nasa Isaiah 56 po yan at fulfilled in Matthew 27 verses 26 to 30. Isaiah prophesied that Jesus would not make an effort to defend himself at the trial. Nasa Isaiah 53:7 po yan at na-fulfill po yan sa Matthew 27 verses 13 to 14 kung saan tinatanong po siya ni Pilato pero hindi po siya sumasagot. Hindi po niya dinedepensahan ang kanyang sarili. And sa 5, the parting of his garments was also prophesied by David. Nasa Psalm 22 verse 18 po yan at na-fulfill sa John 19:24. Ito po yung nagpalabunutan ng mga sundalo kung kanino mapupunta yung kanyang damit. And in another Psalm, David prophesied that they would give him vinegar to drink. Prophesied in Psalm 69:21, fulfilled in Matthew 27:37. And David prophesied the thoughts of Jesus at the height of his suffering, where he said, my God, why have you forsaken me? Naka-prophesied po yan sa Psalms 22 verse 1 at na-fulfill po yan sa Matthew 27:46. And Zechariah prophesied that his body would be pierced with a spear. So nasa Zechariah 12:10 po yan at na-fulfilled sa John 19:34 and 37. And 9, as no bone of the Passover lamb was to be broken. So bilang foreshadow na gagawin po ni Christ, ang mga animals na sinasacrifice po nila ay dapat wala pong bali at walang blemish, walang kapintasan. So not a bone of his would be broken. So nasa Psalms 34:20 po yan at na-fulfilled po siya sa John 19 verses 30 to 33 and 36. Jesus as the Lamb of God, wala po kahit isang buto ang nabali sa kanya. And lastly, his burial in the tomb of a rich man was foretold by Isaiah. Nasa Isaiah 53 verses 8 to 9 po yan at na-fulfill sa Matthew 27 verses 57 to 60 and Luke 23 verses 50 to 56. Inilibing po siya sa bagong libingang ipinagawa ni Joseph na taga Arimatea na isang napakayamang
tao. So on the day of Jesus' crucifixion, all the prophecies concerning his suffering were fulfilled in every detail, a lasting testimony that Jesus truly is the Messiah, the Son of the Most High. Ang point dito, kung hindi si Jesus ang Christ or Messiah, hindi mafulfilled ang propesiya sa Old Testament patungkol sa Messiah. Pero nakita natin na every detail ng mga propesiya ay na-fulfilled sa kamatayan ni Jesus Christ. Kaya patunay lang iyon na siya ang Messiah, ang anak ng Diyos na isinugo niya bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. And then, the Father also testified to the Son through the ministry of the Holy Spirit. It is the Spirit who testifies because the Spirit is the truth. The Holy Spirit is the Spirit of truth kasi siya ang source, ang revealer ng divine truth at tagapagturo ng mga mananampalataya, particularly patungkol kay Jesus Christ. John 14:17, siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya, yung mga na-born again po, okay? Dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. John 15:26. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Makikita po natin sa Bible na ang Holy Spirit ay well involved sa buhay ni Jesus Christ. Example dito po, the Holy Spirit was involved at Jesus' conception. The Holy Spirit was present at Jesus' baptism. Matthew 3, verse 16. The Holy Spirit led Jesus into the wilderness where he was tempted by Satan. Mark 1:12 and Luke 4:1. Throughout his earthly ministry, Jesus was empowered by the Holy Spirit. Acts 10:38, Matthew 12:28, Luke 4:14, and John 3:34. So Jesus always did the will of the Father in the power of the Holy Spirit. And lastly, the Holy Spirit was involved in the resurrection of Jesus. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. So malinaw po na well-involved ang Holy Spirit sa buhay ni Christ dito sa lupa, na nagpapatunay na si Jesus ang Christ, ang Messiah, dahil ang Holy Spirit ay ibinigay ng Diyos sa kanya without limit, without measure. Sabi po dito, for he is sent by God. He speaks God's words. For God gives him the Spirit without limit. Tayo pong mga na-born again, kahit nasa atin ang Holy Spirit, limited lang ang nagagawa nito sa ating buhay. Hindi po dahil kulang ang power niya, okay? Kundi dahil nasa flesh pa po tayo at minsan natatalo po ng flesh natin ang spirit natin, kaya hindi tayo makasunod sa gusto ng Holy Spirit na nasa atin. Hindi katulad ni Jesus Christ na sinless. Kaya naman nagagawa po niyang masunod lahat ang gustong ipagawa ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa kanya without limit. Hindi po nalilimitahan ang galaw ng Holy Spirit sa buhay ni Jesus dahil siya ay sinless. Fully yielded po siya sa utos ng kanyang Ama. And in verses 7 to 8, ang sabi po dito, for there are three that testify, the Spirit, and the water, and the blood, and the three are in agreement. Sa King James Version at sa New King James Version, ang nakalagay po dyan ay ito. Yan, meron po siyang in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one, and there are three that bear witness on earth. Yung naka-highlight po dito ay idinagdag lang ng copies, okay? Sa ancient time, wala pa po silang printer, kaya ang mga manuscripts nila ay mano-mano nilang kinokopya or handwritten. At itong naka-highlight po dito ay wala sa mga naunang manuscripts, kaya sa ibang translations, wala po siya.
Sa King James Version at sa New King James Version lang po makikita ito. Pero may footnotes na nakalagay that only 4 or 5 very late manuscripts contain these words in Greek. Nasa thousands po ang ating ancient New Testament manuscripts. Kaya kung nakalagay lang ito sa 4 to 5 manuscripts, ibig sabihin hindi po talaga ito included sa original manuscript. May kwento po kung bakit nakalagay lang ito sa King James Version at sa New King James Version, pero hindi ko na po i-share dito dahil mapapahaba po tayo. Ang dahilan kung bakit ko po sinama ito dito ay para maging aware po kayo at hindi nyo gamitin ang verse na ito sa mga taong kumakalaban at hindi naniniwala sa Trinity like Jehovah's Witnesses. Mapapahiya po kayo kung ito ang gagamitin yung verse para i-defend ang Trinity dahil alam po nila na hindi ito part ng original manuscript. Though hindi nakasulat sa original manuscript itong Trinity dito, marami naman pong passages sa Bible na magpapatunay na ang Trinity ay totoo. So yun na lang po yung mga gamitin natin. So going back to the topic, John said, there are 3 that testify, the Spirit and the water and the blood. And the 3 are in agreement. So yung ginamit niyang mga witnesses kanina sa pagiging Diyos ni Jesus Christ ay in perfect agreement. Ibig sabihin, hindi sila nagko-contradict. Iisa ang pinapatunayan nila at iyon ay ang pagiging God ni Jesus. Sa Deuteronomy 19:15, kailangan ng 3 witnesses para masabing totoo ang ibinibintang sa isang tao. Dito, 3 din ang ginamit ni God na pang-witness sa kanyang anak bilang Messiah. And these 3 elements all agree on Jesus Christ na siya ang Mesayang ipinadala ni God. At na-meet nito ang maximum requirement for evidence para maniwala sila that Jesus is the Christ, the Messiah, the Savior of the world, the Son of the living God. If we receive the testimony of men, sabi niya dito sa verse 9, the testimony of God is greater. For the testimony of God is this, that He has testified concerning His Son. Lahat po tayo, almost every day, we receive the testimony of men. Example, kung sinabi sa'yo na magdala ka ng payong kapag lumabas ka dahil umuulan, naniwala ka kaya nagdala ka, you receive the testimony of man. Every day and everyone receives the testimony of men regarding various things. Ngayon, kung dadalhin po natin ito sa context ng ating inaaral, ang gustong sabihin ni John dito sa kanila, between man and God, testimony. Sino ang paniniwalaan nyo? Ang testimony ng mga taong nagsasabi na si Jesus ay hindi God? O si God the Father na nagpapatotoo sa pagiging Diyos ni Jesus? Nagbigay si John ng mga patunay na si Jesus Christ ang Messiah dahil ayaw niya na tayo ay maging blind followers ni Christ. Gusto niya ang faith natin ay based sa reliable testimony. At mayroon pa bang mas reliable pa kay God? Wala na po, di ba? Because the testimony of God is greater. Bakit greater ang testimony ni God? Dahil ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Kaya kung ano ang sinabi niya, makakaasa tayo na ito ay totoo. Sino po ang paniniwalaan mo ngayon? Ang sinful man or ang sinless God? Siyempre, doon po tayo maniniwala sa walang track record ng kasalanan. Kaya it is foolishness to receive the testimony of men, pero hindi ang testimony ni God. The one who believes in the Son of God has the testimony in himself. The one who does not believe God has made him a liar because he has not believed in the testimony that God has given concerning His Son. Ibig sabihin ng verse 10a, ang sino mang sumasampalataya kay Kristo ay naniniwala sa patutuo ng Diyos patungkol sa kanyang anak. At alam nating ito ay totoo kahit ano pang sabihin kasinungalingan ng iba dahil ang Holy Spirit na nasa atin ang nagpapatotoo sa atin na ito ay totoo. Noong sumampalataya po tayo sa ginawa ni Jesus sa cross, nakabayaran para sa ating mga kasalanan, kasabay po nito ang pagdudwell sa atin ng Holy Spirit bilang confirmation ng ating pagiging anak na ng Diyos. Ang sabi sa Romans 8:16, the Spirit Himself bears witness with our spirit
that we are children of God. Nagdudwell mismo sa atin ang witness sa katawan po ng Holy Spirit. Noong naniwala po tayo sa sinabi ni God patungkol sa kanyang anak na si Jesus Christ, we took the witness of God inside and made it our own. Kaya hindi na po ito mawawala sa atin. On the other hand, the one who does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has given concerning his Son. When you refuse to believe on Jesus, you reject the testimony of God na kanyang ibinigay patungkol sa kanyang anak na si Jesus. At dahil hindi mo tinanggap ang testimony ni God, para mo na ding sinabi na sinungaling ang Diyos, kaya hindi ka naniwala sa sinabi niya. And the testimony is this, that God has given us eternal life. And this life in His Son, is in His Son. He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have the life. Ito ang mahalagang message po ni God sa mga tao. That eternal life is a gift from God. At ito ay matatanggap lamang sa pakikipag-isa kay Jesus Christ. Tulad ng sinabi po sa Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngayon, ano po ba ang eternal life? So yung pinaka-basic definition of eternal life is to live forever with God. It means buhay na walang katapusan, with no end. Pero hindi lang po ito yung basta ka lang mabubuhay na walang katapusan. Quality of life. Hindi po boring ang life after death sa mga nakay Christ tulad ng iniisip ng iba. Dahil napakaganda po ng mga pangako ng Diyos sa mga tao niya. Sa physical earth din po tayo titira, pero ito ay bago na. Tignan po natin ang isa sa mga pangako ng Diyos sa mga anak niya. Ang sabi po dito sa Pahayag 21 verses 1-4, pagkatapos nito nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan niyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. It's heaven on earth, mga kapatid, dahil maninirahan po tayo kasama ni God sa new earth na ating eternal abode. Ngayon, paano natin makukuha ang eternal life na ito? Mababasa sa next phrase na sinabi ni John kung sino ang source ng life na ito. Sabi po niya, and this life is in His Son. So ang giver ng eternal life ay si Jesus Christ. Kaya kung gusto mo ng eternal life, sumampalataya ka sa ginawa ni Jesus sa cross, repent of your sin, and turn to God. At hindi po ito future hope lang. Dahil sa oras na ipinagkatiwala mo ang buhay mo kay Jesus, magkakaroon ka na ng eternal life. Mapapasayo na po ito. It is a present possession, not merely a future hope. Sabi po dito sa John 5:24, pakatandaan nyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Though hindi pa siya fully manifested in this life, but those in Christ already possess it. Kaya kung tayo po ay mamatay any moment, sa langit po ang ating patutunguhan. So death
is just the doorway to heaven for those who are in Christ. Kaya nga po, torn between living and dying si Apostle Paul. Ang sabi niya sa Philippians 1 verses 23 to 24, may pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo. So, ibig sabihin, kapag namatay po tayo, makakapiling kaagad natin si Christ. Sapagkat ito ang lalong mabuti. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. At itong eternal life na mayroon po tayo, itong buhay ni Christ na nasa atin mga kapatid, ang nagbibigay po sa atin ng blessed hope in the midst of suffering. And then, inulit po ni John ang katotohanan na mahirap tanggapin ng marami. He who has the Son has the life. Only those who believe the Father's witness to the Son and acknowledge Jesus as their Lord and Savior ang may eternal life. In other words, walang eternal life outside Christ. Huwag po kayong maniwala sa sinabi ni Pope Francis recently. Ang sabi po niya, all religions are paths to God. I will use an analogy. They are like different languages that express the divine. Hindi po ito totoo. Ito ay satanic. Dahil malinaw na sinasabi ng Bible, kung nireject mo si Jesus Christ, wala kang eternal life. Marami pong religions na hindi kinikilala si Jesus bilang God. Example ang mga Jehovah's Witnesses, INC, Buddhists, Hindus, Mormons, at marami pang iba. Kaya kung totoo po itong sinabi ni Pope Francis, ibig sabihin itong mga religions na ito ay makakapunta din sa langit kahit hindi nila kinikilala na Savior at God si Jesus Christ. Kung ganoon, bakit pa bumaba sa langit si Christ at nagkatawang tao? Kung lahat naman pala ng religions ay patungo sa Diyos. Napakalaking kasinungalingan po ito mga kapatid. Kaya balikan lang po natin ang inaral natin kanina. Sino ang paniniwalaan po natin? Si Pope na indirectly sinasabing, okay lang kahit hindi mo tanggapin si Jesus Christ bilang yung Diyos at tagapagligtas? Kasi lahat naman daw ng religion ay patungo kay God? O kay God na holy and without sin at sinasabing, there's no salvation apart from Jesus. Huwag po tayong maging blind follower ng religion mga kapatid. Religion cannot save us. Dahil malinaw na sinasabi dito sa inaaral natin, he who does not have the Son of God does not have the life. Eternal life po sinasabi dyan. Kapag nireject mo si Christ, nireject mo na din ang offer na eternal life ni God. Because the only way to have eternal life is through Jesus Christ. Dahil tulad ng sabi ko po kanina, si Jesus ang source at nagbibigay ng eternal life. Kung wala siya sa buhay mo, huwag kang mag-expect na may eternal life. Kakasama ni God sa heaven. Jesus said in John 14:6, isa po ito sa favorite verse ko sa Bible. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Dalawa lang ang pwedeng maging reactions ng mga tao sa testimony ni God patungkol kay Jesus Christ. Either paniwalaan nila ito or i-reject nila ito. At ang paniniwala nila patungkol sa katauhan ni Jesus Christ will determine their eternal destiny. Kung naniniwala sila na si Jesus ay ang sinasabi ni God na Messiah, then magkakaroon po sila ng eternal life. Kung ni-reject po nila ang testimony ito ni God patungkol sa kanyang anak, ang destination po nila ay eternal punishment sa hell. No one can remain neutral. Dahil ang sabi ni Jesus sa Matthew 12 verse 30, he who is not with me is against me. Kaya unbelief kay Jesus ang greatest sin dahil dadalhin ka nito sa hell, forever separated from God. Walang room sa heaven ang mga taong hindi naniwala sa ginawa ng kanyang anak. Tulad ng sabi ko po kanina, hindi lang ito head knowledge, kundi faith na makikita sa pagiging obedient sa salita ng Diyos. At ang last verse po natin for today, at ang pinaka-reason kung bakit isinulat ni John ang mga isinulat niya dito sa letter na ito is in verse 13. Ang sabi po niya, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Para doon sa mga na-shake ng mga false teachers, gusto niyang i-assure sila that they have eternal life. Kung naniwala sila sa testimony ni God patungkol sa kanyang anak na si Jesus, sila ay may buhay na walang hanggan.
Maraming Kristiyano ang kino-question ng kanilang salvation, especially kung sila ay mga bago pa or nagkasala or may matinding pinagdadaanan. Kaya mahalaga po na from time to time, naririnig po natin ang gospel ni Christ and embrace it over and over again. Eternal life po ang pangako ng Diyos sa mga overcomers or victorious. Revelation 2:7, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to it from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. And the overcomers will not experience second death, which is eternal suffering in hell. Sabi po dito sa Revelation 2:11, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Ilan lang po ito sa napakaraming promises ni God sa mga overcomers or victorious nang dahil sa pakikipag-isa nila kay Jesus Christ. So ang tanong po na iiwan ko sa inyo mga kapatid na magandang pagbulay-bulayan natin. Do you possess the life of Christ? Possessor na po ba kayo ng eternal life? Kung possessor na po kayo ng life ni Christ, praise the Lord and serve Him with your life. At kung hindi pa po, kung sa inyo pong pagbubulay-bulay ay napagtanto nyo na wala pa pala sa buhay nyo si Kristo, hindi pa po huli ang lahat. Humble yourselves in prayer, confess your sin to the Lord, then tanggapin po nyo ang ino-offer ni God na kabayaran para sa inyong mga kasalanan by believing on what Jesus did on the cross. Yun po ang good news or gospel of salvation. Believe this good news, trust the Lord Jesus as your Savior, and you will be saved. Yan po ang sinasabi sa Acts 16:31 at Romans 10 verses 9 to 10. So hanggang dito na lang po muna ang part 1 ng chapter 5. See you po next week, God willing. Para po sa part 2, God bless everyone. To God be the glory.